Lord God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, O Lord God. Purihin ka, Panginoon, Diyos na aming tagapagligtas. Purihin ka, O Diyos, Diyos na hindi nagbabago. Diyos ngayon, noon at magpakailanman. Purihin ka, sambahin ang iyong ngalan. Panginoong Yesus, tunay ka po, Lord God, na tapat. Tunay ka po, Lord God, na patuloy na umiibig sa iyong mga anak. Ama, sa umaga pong ito, Panginoon, nandito kami muli. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at pagliligtas mo sa amin, O Diyos. Kaya sa umagang ito, O God, patuloy, O Lord, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Inaalaw namin ang iyong Santong Espiritu, O Lord, na pumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tumawag sa amin sa lugar na ito sa dakilang layunin mo, O God. Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin sa tamang landasin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we allow Thy Holy Spirit, O God, na patuloy na mag-control, Lord, sa bawat isa sa amin, sa bawat puso't kaisipan, O Diyos. At patuloy kami, Lord, na magpapakumbaba sa iyong presensya, O God. Lord, kumilos ka at maghari ka sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, gawin mo lamang akong sisidlan ng iyong salita. Anumang kahinahang meron ako, O Lord, I surrender din, Lord God, sa iyong Panginoon. Sa iyong paanan, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang ako, Panginoon, na daluyan ang iyong salita sa umagang ito. At salamat sa bawat pusong makakarinig nito, O God. Salamat sa pusong may pagtanggap ng iyong mensahe, Panginoon. At Lord, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin na nandito kami, Panginoon, dahil may nais kang gawin sa amin. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa iyong pagdakila, Panginoon. At ang lahat ng anak ng Diyos na nagpupuri sa Kanya ay magsalita ng Amen! Amen! Hindi po ako galit. Medyo malakas lang yung boses ko. Good morning po! Good morning! Praise God! It's our second Sunday na po ng ating gawain dito po sa San Roque. And praise God! Salamat sa Lord! Marami tayong bagong muka, pero dati na po daw yung iba. May nakausap ako, nauna pa siya maari sa atin. Kaya welcome po muli, kapatid, at doon po sa mga kapatid po na first time dito, welcome po. Nandito po kayo sa LOTN San Roque. By the way, magpapakilala po ako. Baka kasi magkasalubong tayo sa palengke, at hindi nyo po ako kilala. Ako po si Sister Mylene, taga-Sulib po ako. Mylene Manuel Mendoza po ako. Amen. So, kompleto, no? Kailangan kompleto para Amen. Kumusta na tayo? Mabuti. Mabuting-mabuti po ba? Parang si Brother Errol lang kasi yung tawa niya, Alam ko, bro, mabuting-mabuti ka. Amen. Mahirap ang nasa unahan, laging Amen, praise God. Pwede bang tanungin nyo yung katabi nyo lang, kumusta ka? Kahit nakasama niya sa bahay, no? Minsan nga, makakasama tayo sa bahay, hindi tayo nagkukumustahan, no? Totoo ba yun? Opo, amen. So, praise God. Salamat po sa Lord sa pagkakataon na ito na tunay nga po ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay tapat, at lagi po siyang may dakilang layunin sa atin. Amen po ba? Mayroon akong tanong sa lahat, pero ito, experience ng mga nanay. Pag inutusan tayo, o kahit namin, kapag inutusan tayo, anong unang reaksyon natin? Pag inutusan ka, kung gawin mo ito, saguli. Yung iba, sagli mo, Kay bot, tutunay man po yung mga anak ko dyan, saguli. Sama ng tingin ni Gab sa akin. No? At yung isang anak ko dyan, hindi saguli. Wama. Paglapit sa'yo, Antiniya yan, ma.
Hindi niya tinitignan yung utos, yung katwiran niya. So, ganun ang tao, no? Lagi tayong may katwiran. So, laging may katwiran na ating pinaglalaban. Minsan tama, pero ang pinakamahalaga is hindi naman tayo uutusan na hindi alam nung nag-uutos na tama yung inuutos. Amen po ba? Normally, di po ba ganon? Amen. So, sa umagang ito, titignan natin, hindi yung utos, no? Yung kung ano yung ating mga character. Ang aking pong title, ngayon marunong na po ako kasi lagi wala akong title. Kaya tinuruan ako ni Lord. Talagang yun po yung weakness ko, magbigay ng title. Ang title po is Common to Uncommon. Common to Uncommon. That mamaya natin malalaman. Ang aking pong text ay sa Acts 10. Medyo mahaba. Si Pastor, isa lang yung, by the way, naalala nyo yung tinuro ni Pastor? Ba't tinuro ko kasi? Nung last Sunday, sinong nandito nung Sunday? Ikaw, bro. Ikaw pala, sumagot eh. Oh, anong tinuro ni Pastor? Ay, tinuro ko lang yun eh. Amen. Sabi niya, preach Jesus. Yung mga nauna sa atin, si Jesus lang po yung pinipreach nila. Yun yung, ako yun yung medyo nasa 50 plus na, kaya medyo makalimutin na. Kaya babalikan natin para yun yung ng Lord sa last Sunday, preach Jesus, na kung saan ay bakit tayo nandito. Nung una, maaaring nisip natin is yung salvation lang natin. Pero sa paglakad natin sa Lord is mayroon ng kapupuntahan na hindi lamang po tayo niligtas ng Diyos, kung hindi mayroon po siyang planuhin. Pakibuksan po yung ating, sino yung nagbabasa ng Bible? Women's, nagbabasa yun ng mga Bible. Amen ba, women's? Ay, isa lang siya. Wala bang women's? Amen. Ay, pasensya na kayo. Mamaya. Amen. Sabi niya dito sa Acts 10, 1 to 5 muna tayo. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. He saw in a vision evidently about the 9th hour of the day an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thy alms are come up for a memorial before God. Amen? So, balik pa, verse 5 pala. And now send men to Joppa to call for one Simon, whose their name is Peter. Tapos, dyan po tayo sa 10. Kasi mahaba po siya, pero dito po tayo sa 10 ulit. And he became very angry and hungry and would have eaten. But while they made ready, he fell into a trance and saw heaven open and a certain vessel descending unto him as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. And there a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice spake unto him the second time, What God hath cleansed, that call not thou common. And this was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. Pagpalain po ang salita ng ating Diyos na buhay. Amen po. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. So, sino na yung nakabasa ng Acts? Si Kuya Russell, si Ate Faith, si Kuya Ron. Hindi pa. Genesis daw siya. Ilang taon, bro? Amen. So, praise God. Nagpapatawa ako. Pasensya na rin po. Mingin ako ng pasensya. Kasi minsan po yung mga word ko, dati po dun sa dating church ko, dun sa ibang lugar, pagka nag-pray ako, inaantabayan na nilang mawala yung H ko. Pero dito, alam ko, kapampangan tayo lahat. Kahit mawalan tayo ng H, naintindihan nyo pa rin ako. Doon po,
binabantayan nila yung aking edge. Nawawala ka na naman, nasabi nila, ng edge. So, pagpasensya nyo po minsan kung mawala ulit yung edge. Pare-pareho tayo minsan po. Amen. So, ang dami ko pong commercial. And, bigyan ko lang ng background, yung Acts, yung mga gawa po ng mga apostol. And yung Acts po is, sino nga yung mga apostol po? Yung po yung mga 12 disciple, o 11 disciple, and then pinalitan, nang mawala si Judas, is nagpalit po sila ng isa. And dito, anin ko lang yung chapter 9 na kung saan na isa pa rin pong isang pangyayari sa mga apostol ay ang sa chapter 9, sa Acts pala, yung chapter 9 na kung saan nagkaroon ng isang matinding conversion, yung road to Damascus, na kung saan si Saul, na ngayon ay Pablo, nagkaroon ng encounter, personal encounter kay Jesus. At doon siya nakakilala. And at the last part po ng chapter 9, basahin nyo, napakaganda, is, kilala nyo si Dorcas, doon sa nagbasa? Si Tabitha. Kasi minsan yung pong hindi natin madalas narinig, hindi natin pinapansin, no? Yung mga pangalan. Pero makita natin dito sa chapter 9, si Dorcas, ginamit ng Lord si Peter upang, imagine si Peter na binuhay po si Dorcas. Namatay po yon, ang pangalan niya Tabitha, pero i-translate po siyang si Dorcas. So, sa panghuling verse na po ng Acts, na kung saan is, imagine si Paul is ginamit ng Lord upang mabuhay ang isang patay. So, nakita natin dito yung nangyari kay Peter. And then, punta tayo ngayon sa main natin na, ang sabi ko nga, ang topic natin is common to uncommon. At malalaman natin dito kung ano nga ba yung common at uncommon. Sabi po, kilalanin natin yung mga character. Ang sabi po sa humingi ako ng konting tulong kay paring Google. Sabi niya po, kasi sabi doon, yun daw pong chapter 10, it's a pivotal. Ano yung pivotal? Wala mang pronunciation, sir. Pivotal. O sige, pivotal daw. Tanyo, may nalaman ako. Pivotal daw, mahalaga. Mahalagang chapter sa New Testament. Bakit kaya siya mahalaga? Dahil nagkaroon, pinag-aaralan ko po to, may dalawa palang conversion na nangyari dito. May dalawang pagkakilalang muli sa Diyos dito. And bigyan ko kayo ng ang mga character natin dito is, number 1, yung si Cornelius. Si Cornelius po is a Roman, Italian pero Roman centurion po siya. And pag centurion ka, ikaw ay military leader. And that time po, yung mga sa Israel is, di ba, under po sila. But even now, nung time po na yon, sa Israel po, is under sila ng Romano. Mga Romano po, nung time na yon. And ito pong si Cornelius ay isang Roman na Italian na hawak niya na siya'y namamahala. Para po bang isa siyang Italiano na ipinadala ng Roman government. So imagine, you are a military leader ka at may kapangyarihan ka. So, pero makikita natin dito, sino nga ba itong si Cornelius? Isa siyang, sabi ko nga, military leader na pag centurion, maraming army yung hawak niya. Pero, sabi dito sa verse 1 he is a devout Gentile. Anong tawag sa atin? Gentile. Kung babasahin natin ang Bible, makikita nyo yung Gentile. Yung pong Gentile, yung hindi belong sa mga Israelita. Mari pong, sabi natin. Pero pag binasa po natin ang Bible, tayo po ay mga hentil. And si Cornelius po is isa po siyang debotong hentil at po siya, may takot sa Diyos. At pangatlo is nananalangin siya araw-araw. Tayo po ba nananalangin araw-araw? Amen.
Amen po. Kasi yun po yung kalakasan ng bawat isa. And makikita natin dito na si Cornelius po ay may takot sa Diyos. At hindi lang siya basta ang may takot sa Diyos. Hindi lang siya basta yung nananalangin, kundi po yung buong sambahayan niya. And praise God and glory to God po. Mostly sa atin, kasama na natin yung buong sambahayan natin. Amen po ba? So, kagaya ni Cornelius, tayo din po ay pinapakita ng Panginoon na bawat pamilya ay nais niya na makasama po natin. Amen po ba? So, yun po si Cornelius, isang makapangyarihan na Roman soldier general, pero debotong hentil, deboto kanino? Sa Diyos ng mga Israelita. And makikita din natin dito na may takot siya sa Diyos at nananalangin siyang regular. Regular po. At sabi nga po dito na siya po yung unang-unang hentil na nakakilala. Kasi kundi din na siya yung unang-unang hentil na nakakilala. Yung po si Cornelius. So yun, puntahan naman natin yung isang tao na sinabi ko kanina na ginamit ng Lord para buhayin yung patay. Si Peter po. Sino si Peter? Pagkakilala natin kay Pedro. Yung nagbabasa ng Bible. Mainitin daw ang ulo. May mainit ang ulo dito? Wala no bro. Wala man eh. Dati yun. Totoo naman po dati yun eh. Ako din eh. Di ba Jacob? Amen po. Si Pedro po ay sino? Is a man of God. At si Pedro is a self-righteous man of God. Sinong self-righteous dito? Siyempre, hindi tayo, no? Totoo? Depende na. Isa lang yata yung nakikinig, isa yung sumasagot. Pero praise God, salamat bro. Hindi po. Pedro is a self-righteous. Bakit po sinabi kong self-righteous si Pedro? Kasi, mamaya nyo malalaman. Baka ganun din tayo. Totoo po, ako even admit na minsan, nagiging self-righteous tayong Kristyano. Bakit po? Kasi, sabi nga dito, sabi ko kanina, sabi ni puntahan natin, maiksi lang naman to, mga 1 hour tayo. Marami na pagkain dyan, birthday ni Pastor. Happy birthday, Pastor. And yun po, sabi niya, is a self-righteous. Bakit po natin nasabing self-righteous? Kasi, ayaw po nila ng mga hentil. Ayaw ka ni Pedro, ayaw ako ni Pedro. Bakit? May katwiran si Pedro. Alam niyo po ba, kung babasahin natin ang history ng mga Israelita, at kung may mga pelikula man tayong napanood, sila yung, anong panahon ni Hitler? Di po ba? Sila yung pinapatay. Sila yung panahon ni King Nero, na yung kanila pong mga ulo ay ginagamit na parol. Imagine mo yon. Anong mararamdaman mo na ikaw ay ang pamilya mo o ang kababayan mo ay ganon? Di po ba? Di po ba? Anong mararamdaman mo sa isang hentil? Sa isang hindi Hudyo? Di magagalit ka. At even na hindi mo na naising makasama siya sa paglilingkod o makakilala siya sa Panginoon. Ganon po si Pedro. Yun ang unang naging katwiran niya. Kanina tinanong ko, self-righteous tayo? Hindi. O bakit wala pa yung kapitbahay natin? Ako hindi ako self-righteous. Kasi wala pa yung kapitbahay ko dito. Ganon din po tayo. Minsan, akala natin, or minsan naman, ang hirap niyang kasi ang hirap niyan sharean eh. Gustong-gusto natin eh, sharean siya. Pero ang hirap niyan kasi nire-reject niya ako. Sabi mong ganon, di po ba? May point ka. Pero ang Diyos po, nung tawagin po tayo, ang sabi nga niya dito is, kung babalikan natin yung naging sitwasyon po ni Pedro. Sabi nga niyo nga is, bakit po si Pedro ang piniling leader? Kasi unang-una, napakarami niyang flaws, napakarami niyang pagkukulang, napakaraming mali sa kanya. Pero bakit pa rin po siya ang tinawag? And then, sino po yung pangatlo? The angel. Yung una si Cornelius, then si Peter, and then yung angel po.
Yung angel dito is yung normally ginagamit ng Lord talaga is yung mga angel. Naisip ko nga dati, na-share ko na to, pangit ba yung mga angel? Bakit pag nakakita sila ng angel, natatakot sila? Hindi po pala pangit yung mga angel. Kasi natatakot sila kasi alam nila na pag dumating ang angel, may mensahe ang Diyos. Out of fear of God, na kung saan may ninanais po ang Diyos. Na bilang isang tao, may pagkukulang ka sa buhay mo, pero bakit papadala ng Diyos ang anghel sa'yo? Yun po yung sa mensahe na kung saan pag pinapadala ng Lord yung angel ay nagkakaroon ng takot ang mga tao. And ano po yung naging mensahe? The same message po na binigay po na yung unang pinagpitahan ng angel ay si Cornelius. Sabi ng angel kay Cornelius, isa kang nakarating sa Diyos yung iyong mga panalangin. At nakita rin ng Diyos yung memory ng pagbibigay mo, yung kanyang ginagawa. Yung ginagawa po ni Cornelius na kabutihan, yung ginagawa ni Cornelius na mga bagay na pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos ay nakakarating po. Kaya tayo po, huwag tayong manghinawa sa pakikipag-usap sa Lord at sabi doon, yung pagbibigay niya sa mga tao. Mapagbigay po si Cornelius sa mga tao. And then, yung po yung encounter ni Cornelius sa angel. At ang sabi ng angel sa kay Cornelius, magpapunta ka ng tao kay Pedro at utusan mo at papuntahin si Pedro dito upang marinig mo ang salita. Ang aking mensahe. Ang sabi ng Lord, makapagsalita si Pedro sa'yo. At dali-dali, naging obedient po ang si Cornelius. Pinadala niya yung mga tao. At the same day po, the next day pinadala niya. On the same day is nananalangin naman po si Pedro doon sa rooftop nung kanyang tinitirhan sa isang Kristiyano din na pangalan ay Simon. And sa kanya pong pananalangin is nagutom po siya. Nagutom siya, no? Minsan talaga yung kapag nananalangin tayo, either antukin tayo o gutumin tayo. Sino yung nagugutom pag nananalangin? Nadidistract ka, no? Pero mostly, nakatulugan mo na amen na kinabukasan, no? Sino yung ganon? Ay, wala. Nananalangin sila, hindi nila nakakatulugan. Amen po ba? Amen. Palakpakan muna natin si Lord para medyo, mainit ba? Ay, mainit daw. Ay, di bale, sandali na lang ako. So, yun po, no, nananalangin din kung si Cornelius nananalangin nung dumating yung angel, si Peter nananalangin nung dumating yung angel. So, pag nananalangin ka, baka dumating yung angel. Kaya manalangin tayo lagi. Baka may mensahe ang Lord para sa atin. Napakasarap kaya nun, no? Huwag ka lang matakot. Amen? So, anong mensahe ano po ang mensahe ng Diyos? Pinakita muna ng Diyos yung vision niya na hindi matanggap ni Pedro. Kaya sabi ko kanina, pag inutusan ka, mga ngatwiran ka, hindi mo pa alam na napaka, pabor sa'yo, yung palang utos na yon. And yun nga po, pinakita ng Lord ang mga hiba't-hibang klase doon sa napanood ko, parang may baboy, may iba-ibang insekto, mga may lumilipad, may gumagapang, na kung saan ay pinakita doon na hindi makakain ng mga Israelita. Po ng mga Israelita, masyado silang sa pagkain. Sabi nga po, doon sa dating church, doon sa dating trabaho ko, sabi nung kasama ko, Muslim, I can sleep with the with you Christian, but I cannot eat with you. Muslim yon. Hindi siya pwedeng makisama sa pagkain sa atin na Kristiyano, pero pwede siya makitulog. Kasi daw ang Kristiyano, hindi siya papatayin. Pero pwede siya sumamang kumain sa mga Hudyo, sa mga Israelita, kasi hinakain nila ang kagaya ng kinakain. Dahil di sila kumakain ng baboy. So yun, pero ang mga Israelita, maaari silang patayin. Kasi magkalaban sila. So, yun yung kanilang mentalidad. And this, balikan natin, commercial yan ulit.
Para magising kayo. Gising pa ba kayo? Amen. Tanghali, mainit, di tayo makakatulog. Amen. So, yun nga po, si Pedro, pinakita ng Lord yun. Kung papansinin natin, yung mga Israelita po, nila dun sa batas nila, bawal kainin, ganito, bawal ang gumanya. Marami silang batas, marami silang tradisyong sinusunod. And one thing po na pinakita doon, nangatwiran siya, hindi ko makakain ang isang madumi. Sabi niya sa Lord, sabi niya doon sa angel. And ang sabi sa kanya is, ang nilinis ko na ay hindi mo na maituturing na marumi. Sabi niya, the common, you can, kaya nga lumabas po yung from common to uncommon. Yung common ay iyong marumi. Bakit ko po nasabing nalinis na ng Lord, even si Cornelius, na nating tingnan na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Sa panahon na lamang po natin ngayon, nilinis na rin ng Lord yung mga taong nakapaligid sa atin. Kasi nung namatay siya, hindi sa iyo, Brother Harold, hindi sa akin lang, kung hindi sa lahat. Amen po ba? Na si Jesus lamang ang siya pong naglinis. Amen po ba? So kung titignan natin dito na sabi ng Lord, hindi na yan common. Uncommon na yan. Kaya pwede mo nang kainin. Holy na yan. So, hindi yung pagkain pinag-usapan natin dito, babalik tayo kay Cornelius. Siya yung common na ginawang uncommon ng Lord. Bakit po? Sabi ko nga kanina, kung naguguluhan kayo, ayaw ng mga Israelita sa mga hindi Hudyo dahil sa kanilang naranasan. Pero pinakita po dito ng Diyos kung ano po ang kay Peter, ano po ang makikita natin doon sa kanyang vision na nangatwiran pa talaga. Talaga si Peter may grabe yung ginagawa ng Lord na paggamit sa kanya. Pero grabe din po kung siya lang po daw yung disipulo na laging may say no. No, hindi kita itatatwa, Lord. No, hindi kita iiwan, Lord. May laging no. Pero siya po yung ginagamit bilang leader at siya rin po yung unang ginamit ng Lord upang bumuhay ng isang patay sa mga disipulo. Kaya pwede rin tayo, no? Pero wag natin gawin baka po And ano po ang makikita natin sa istoryang ito? Number 1 is that God is a sovereign God and God is a universal God. Jesus to the people, hindi sa San Roque, hindi po sa Anon, hindi sa Sulib, hindi sa Pagirwan, hindi sa Fortuna. Maaring sa San Antonio, maaring sa Santa Monica, maari pong sagutan. Yun po ang pinakikita ng Diyos. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa ating mga hintil ang kaligtasan. At pangalawa po is, God breaks barriers. Ano yung feeling ni Pedro? Kami, mga Israelita, kami tinawag ng Diyos, kami lang yung maliligtas, kami lang yung pagpapalain ng Diyos. Pero, hindi po. Jesus breaks the barrier. Na yung kahit na si Pedro, samang-sama yung loob na isang hintil ang ipapadisciple sa kanya o i-share niya. Kasi po si Cornelius, na yun may relasyon na sa Diyos. Pero one thing, may relasyon kilala niya ang Diyos, wala siyang relasyon. Kilala niya ang Diyos, pero wala siyang relasyon. Isipin po natin, papasok dito yung biyaya ng Diyos. Kasi po, nananalangin siya. Mabuti siyang tao. Nagbibigay siya ng mga limos. Pero bakit padadala ang isang Pedro sa kanya? Bakit padadala si Harold dun sa kapitbahay niya? Mabait yun kaysa kay Harold. Mabait po ba siya? Amen. So, yun po yung tinitingnan natin dito. Hindi ka maliligtas ng mabubuting gawa. Personal pong relasyon mo sa Diyos ang magliligtas sa iyo. Kaya po, yun ang pinakikita dito na wala ang mga gawa natin.
yung pong gawa natin ay bunga, mabubuting gawa natin ay bunga ng ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. So, wag mong isipin na mabuti ako, hindi ako nagagalit ng isang beses lang sa isang araw, or hindi ako nagagalit ng 2 beses, isang beses lang pala sa isang araw. So, marami tayo, may mga weakness po tayo. Si Pedro po ay maraming weakness sa buhay niya, pero siya ay pinadala ng Lord. Kasi, may ginagawa pa po ang Lord sa kanya. Si Cornelius, mabuti yung ginagawa niya sa tao, pero yung relasyong matibay sa Diyos, ang wala po siya. Ang pangatlo po is the Holy Spirit role. Walang-wala pong makakatayo sa harapan kung hindi po sasamahan ng Santong Espiritu. Hindi tayo pwedeng mag-share ng salita ng Diyos. Wala kang magiging tapang na sharean yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kung wala ang hudyok ng Santong Espiritu sa iyo. Makita natin dito yung mahalagang papel ng Holy Spirit. Kasi po, siya yung pinadala ng Diyos. Nang humakyat si Jesus sa langit, siya po ang pinadala para makasama natin, mag-guide, magturo, magpalakas po sa atin. Yun po yung pangalatlo na makikita natin sa istorya nito kung paano kumilos ang Santong Espiritu po. So, at ang panghapat po is the obedience and faith. Pansinin natin dun sa istorya. Si Cornelius nagtanong, bakit hindi sumunod, nagpadala ng tao papunta kay Pedro. And si Pedro nagtanong, di po ba? Nagtanong siya sa Lord, nangatwiran siya kasi may alam niya na ganito yung sitwasyon at makita natin dito yung kahinahan ni Pedro. Na kung saan is, nando pa nga kanina, sabi ko, yung nararamdaman niyang sakit. Pero, sumunod po siya. Pumunta siya kay Cornelius. And kung papansinin natin dito, mga kapatid, isa pang bagay nakita natin dito sa istoryong ito. Nung magutos po si Cornelius, inutusan niya ay 3. Nung pumunta po si Pedro kay Cornelius, may kasama siyang mga kamukha niyang Kristiyano. Kung titignan natin dito is hindi ka mag-iisa na mag-share. Laging may ipapadala po ang Lord sa'yo. Kaya huwag tayong matakot na pag inutusan ka ng Lord, hindi yung huwag kang magantay ng angel. Pag naramdaman mo, parang gustong-gusto na nang ipashare ng Lord sa'yo, mararamdaman mo yon sa puso mo. Muna maramdaman mo yung compassion sa Kanya na parang gusto mo siyang makilala rin ng Lord. At may papadala huwag kang matakot na walang ipapadalang kasama mong Lord. Wala pong inutusan ng Diyos na walang kasama. Lagi pong 2 ang inuutusan ng Diyos, even in the time of their disciple po, na inutusan niyang mag-share ng kanyang salita. So, nakita natin dito kung paano po, una nga is, that our God is, kung paano ang Diyos is an universal God, hindi lamang siya hindi siya tumitingin kung sino ka, kung ano ka, at kung sino yung sisharean mo. Hindi niya tinitingnan na magaling ka o hindi. Ang inanais lamang ng Diyos ay ang pagsunod natin sa Kanya. At huwag na natin tingnan po yung weakness ng ating sisharean or yung maging yung weakness po natin. At ihalaw po natin ang Holy Spirit po na siya po ang mag-control at kumilos sa bawat buhay natin. Praise God po, sa araw na ito ng linggo, last week, may git lang po tayong turkey. Ngayon, pinagpala po, purihin po ang Diyos nandito at panalangin po namin na nating lahat na hindi lang tayo, maging yung mga nais natin na maabot ng salita ng Diyos. As I end po, na po ako. Okay lang po? Mabilis ba? Ano natandaan nyo? Si Cornelio, si Peter? Sino kayo doon sa 2? Pareho. Hindi. Amen, hindi po. Bakit ko sinabing 2 po ang conversion? Unang conversion is
si Cornelius. Cornelius is eternally, si Cornelius po ay sa labas ay mabuti. Pero eternally ay hindi ayos. Si Peter sa labas ay hindi ayos. Pero sa loob, eternally, siya po ay ayos. Yung dalawang conversion na yon ay nagpapakita na ang Diyos ay may kapangyarihan, that even tayo po na may mga kahinahan, kayang tanggalin, kayang baguhin po. Lord, bago inutusan ng Lord si Peter, bago nag-obey si Peter, pinaalala ng Lord, pinakita ng Lord, pinaunawa ng Lord sa kanya, anong ibig sabihin nung mga ipinapakain sa kanya. At nawala po yung sinasabi ko kanina ng mga barrier, naintindihan ni Pedro na hindi lamang silang mga Hudyo ang kailangang iligtas ng Diyos, kung hindi maging ang mga hentil na kagaya natin. Ipinapapakita po sa istoryang ito ang dalawang conversion na kung saan si Cornelius na walang relasyon sa Diyos ay nagkaroon ng relasyon, at si Pedro na mayroong daladalang mga bagay sa paglakad niya sa Diyos na tinanggal at pinahunawa ng Diyos sa kanya. Pinalawak po ng Lord ang kanyang pag-unawa sa pagkakatawag sa kanya. Ang nag-iisa lamang pong naging susi sa lahat ng ito, sa buhay ng dalawang taong ito, ay ang Panginoong Yesus. Siya lamang po ang kadahilanan na sa buhay po natin, anuman po yung sitwasyon na mayroon tayo, maring tayo si Pedro. Ako, aminin ko, parang ako si Pedro minsan. Or madalas siguro. Kaya nung mabasa ko din to, kala ko nung dati po, nung binabasa ko lang to, hindi ko rin maintindihan. Pero, abang pong lumalakad tayo sa Lord, binibigyan tayo ng Lord as we obey. At pag naunawaan natin ang pagkatawag ni Kristo, na siya lamang po, si Jesus lamang po ang maaaring maging sagot sa lahat ng sitwasyon. Sa sitwasyon ni Cornelius na mabuting tao sa labas, sa sitwasyon ni Pedro na alam niya na siya ligtas, subalit may mga bagay pang mahadlang. Inaayos po ng Lord yun. Sa buhay po natin, anumang kalalagayan natin, sa sitwasyong mayroon tayo, kaya po ng Lord. Kayang-kaya po ng Lord yun. Siya po ay Diyos, hindi lamang nung panahon ng mga Israelita, hindi lamang nung panahon ng mga nauna sa atin, kundi maging sa panahon natin ngayon. Kayang-kaya po. Nandito po tayo sa San Roque dahil may layunin ng Diyos. Ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Ang inihilang po is our faith and obedience na kayang gawin po ng Diyos. Amen po ba? Amen? So, mananalangin. Kanta muna po tayo. Tumayo po tayong lahat. At alalahanin po natin yung mga bagay na humahadlang sa atin, kung bakit hindi natin maibahagi ang ating Panginoong Yesus. O mga bagay man po na nais po natin na ipagkaloob sa Kanya. Siya lang po ang makakasagot